So ayan mga ka-business. So ito po ulit si Pinoy na Osipa dito sa Australia. So magandang araw po muli sa inyo. Sana po nasa mabuting kayong kalagayan at malayo sa anumang sakit. So ang ano ho natin ngayon, so talaga ho pala ang pag-iibon kung talagang hilig mo. Wala kang magagawa. Alsin mo ito. Alsin mo itong isa, may papalit kang iba. Mahirap pala talagang, kumbaga sinasabi nga natin na talagang ibon para kang addict o hindi addict kundi talagang mahal mo yung ginagawa mo, lalo na sa pag-aalaga ng ibon kasi na-excite ka sa bawat lalabas na kulay, na mutation, na malilikha mo sa sarili mong aviary. So kaya ho ako kaya ho sinasabi ko to kasi marami ho akong nababasa, nagpi-PM sa akin na nahihirapan na sila mag-ibon. Kasi ang main problem ho lang naman na nakikita ko sa pag-iibon is kulang ka sa budget dahil sa mahal ng pagkain, kulang ka sa budget dahil may gusto kang kuning ibon na hindi mo makuha dahil mahal. At ang pinaka-importante ho, yung pasensya. Nagke-create ka ng ganito, hindi mo makuha, namamatay, mga causes, eggbound, o ano pa man ang nangyayari sa ibon nyo. Kaya minsan, ang nangyayari ho sa atin, sumusuko tayo. So, ang payo ko lang ho, kung gusto nyo mag-ibon, huwag nyo hong pilitin kung ano yung nakikita nyo. Nakikita nyo sa mga breeder na kagaya natin, o hobbyist, huwag nyo hong pilitin kung ano meron sila. Kung ano lang ho yung kaya nyo. Para ho hindi kayo ma-depress. Kasi ho, sinasabi nga ho natin, ang ibon, ang pag-iibon ay para lumigaya tayo, hindi para ma-depress tayo. Kasi sakitan natin tao yan Kapag hindi natin nakukuha yung gusto natin, nadidepress tayo Nag-iisip tayo kung ano-anong bagay nga, papalit to, papalit yun. Makikipag-swap, tapos yung sinwap mo, maganda pala ilalabas. So, lalo ka madidepress. So, mag-intay ka, matuto ka mag-intay ng para sa'yo. Matuto ka mag-intay kung ano yung oras mo sa mga gandang ibon. Kasi darating naman ang panahon, magbabago ang estado ng buhay natin dahil sa pagsisikap natin. So, makakabili ka kung anong gusto mong ibon. Kagaya ho nito. Ito nasabi ko na ho ito ginawa ho namin ng anak ko. Kung ipapagawa ho namin itong kulungan na to, siguro aabot kami ng, sabihin natin $15,000 dahil sa materyales. Ang materyales ho nito, puro treated na kahoy. So plus labor, kaya ho siguro mag-work kami ng mga ganon, mga $15,000. So kami lang ho gumawa. So mga nagastos lang ho namin siguro dito, mga 2,500. Kasi yung ibang materyales, meron na ho ako. So isinalpa, katulad doon ng bubong, meron na ho ako nito. So, kaya ako pinapakita sa inyo, kita nyo, ang dami ko ng budgie. Pero ayan, nag-create na naman ako ng gold dyan, ng Bengalis, ng Canary. Canaries, yung red factor na Canaries. So, kaya ako nabanggit sa inyo yung mga sinabi ko, dahil ito, nag-create na naman ako ng bagong kulungan, pero meron pa ako mga budgie. So, ibig ko sabihin, tinanggal ko na ho itong Canaries ko at saka itong gold yan. Ngayon na bumalik ako. Bakit to? Namimiss ko. Gusto ko ulit. Kaya yan, gumastos pa ulit ako ng bagong kulungan. So, ayan baka mapaba. Papakita ko sa inyo. Ito 6 months pa lang pero may mga inakay na ho tayo na gold yan. Sa Canaries next spring. So, ayan samahan nyo ako para makita nyo kung ano yung mga meron tayong ibon na at saka paanak natin. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small
We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. So ayan o, salamat muli sa panonood nyo. Sana ho, marami ho tayo itatakil sa mga susunod, pero ang nasabi ko kanina, duduktungan ko ulit, hindi naman ho porkit meron tayong pambili o pasunod sa layo natin, lahat ho yun magsasucess, hindi ho. Kasi ho, marami ho kakilala na merong pera pero hindi ho rin ho nila makuha kung ano ang gusto nila. Kung ano yung gusto nila imitate, minsan ho, hindi nila napapaanak o minsan namamatay pagdating mo sa kanila. So sana ho, nagustuhan nyo itong palabas natin to, nakita nyo kung ano yung pagbabago ng ng ibon natin. Sa loob lang ho ng 5 to 6 months, meron na ho tayong painakay. So ayan ho, at sana ho, may patience tayo, maging pasensya tayo sa pag-aalaga ng ibon dahil hindi ho ganun kadali. Madali ho siya kung wala tayong intensyon. Palagi ko sinasabi, kung ang ibon ho ay para lang hobby o para malibang ang sarili nyo, ganun lang muna ho ang gawin nyo. Kung kayo magkaroon ng paanak, bago nyo isipin yung business. Kasi pag inisip nyo agad ang business sa pag-iibon, pupuwersahin nyo siya na dumami o magpaanak ng mga high-M na sinasabi natin. Pero kayo bumili nyo dahil gusto nyo lang at natutuwa kayo. Pag nagkaanak, yun ang magiging business nyo. Sa ngayon, no, maganda ho nagiging takbo ng ibon. So, nagsusupply na ako ng 4 na tindahan dito sa Australia. So, sana maging maingat, maingat tayo sa ating sarili. At the same time, para ho, masunod natin kung ano mga gusto natin in the future. So, maraming salamat po at huwag niyo kalimutan na mag-relax. Hindi para ma-depreso. Salamat.